Lumayo siya sa puntod ni Kai. Naalala niya kung paano siya naglakad sa tabi ni Kai at ngumiti. Humingi ng paumanhin ang bida sa mamamana at sinabing hindi dahil sa siya ay nahihiya, kundi dahil wala siyang lakas ng loob na harapin ang lahat. Naglalakad ang bida patungo sa araw. Naaalala ng bida ang imahe ni Kai at ngumiti, at pagkatapos ay iniisip na wala siyang lakas ng loob na harapin at humingi ng tawad. Ang mga mata ng pangunahing tauhan ay natatakpan ng kanyang anino. Mga transparent na larawan ng paglalakad ni Rin at Kai sa tabi niya. Iniiwan niya ang kanilang mga multo na imahe at iniisip na hindi niya matutupad ang pangako na ginawa niya sa lahat. May maliwanag na araw sa kalangitan. Patak ng pawis ang dumadaloy sa bida dahil sa init. Naisip niya na ang taglagas sa timog ay napakaganda. Bakas sa mukha niya ang pagod. Naisip niya na sa ilalim ng napakaliwanag na kalangitan ng taglagas, isang makinang na lungsod ang nakikita niya sa kanyang harapan. Ang liwanag ng araw ay nagbibigay liwanag sa mga gusali ng lungsod. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo sa gate, at maraming tao ang dumaan sa tabi niya. Naglalakad siya na may bukas na libro at iniisip na ito ang mahiwagang lungsod ng Golden Rose. At sa gitna ng Golden Rose, itinayo ang Layton University. Isinara ng pangunahing tauhan ang aklat at naisip na ang lungsod na ito ay naging kawili-wili sa kanya mula pa sa kanyang nakaraang buhay, ngunit hindi ito tumupad sa kanyang inaasahan. Ang isang matabang lalaki ay may hawak na mga libro sa kanyang mga kamay at sumisigaw na siya ay may mga libro sa magic na ibinebenta. At pagkatapos ay idinagdag niya na mayroon din silang mga gabay sa pag-aaral na isinulat ng mga bihasang guro ng magic. Ang isang lalaking walang ngipin ay may hawak na kristal sa kanyang kamay at sinabing ito ay isang kasangkapan para sa pagpapahusay ng mahika, at ito ay isang bihirang bagay na matatagpuan sa isang piitan ng isang silver rank na adventurer. Isang lalaking may kayumanggi ang buhok na may hawak na dilaw na kabibi sa kanyang kamay at tinanong kung ano iyon, ay dumaan malapit sa maraming tao sa pag-iisip ng parirala. Ang lahat ng kaalaman ay dumadaan sa mga gintong hanay. Idinagdag niya na ito ay isang parirala na tumutugma sa katayuan ng lugar na ito, kung saan nagtitipon ang lahat. Sinusuri ng pangunahing tauhan ang mga bato mula sa mga ngalakal at tinanong kung magkano ang halaga ng mga ito. Sumagot ang itim na buhok na mga ngalakal na ito ay 10 tansong barya lamang. Tinanong ng bida kung ito ba ay talagang 10 tansong barya, at ang sagot ng mga ngalakal ay may ngiti sa kanyang mukha, oo. Hawak ng bida ang isang kayumangging bato sa kanyang kamay at sinabing nagkakahalaga lamang ito ng 10 tansong barya. May ngiti sa labi, sinabi niyang naalala niyang nagbayad siya noon ng hindi bababa sa 80 copper coins. Ang itim na buhok na mga ngalakal ay humihingi ng paumanhin sa pangunahing tauhan. Sinabi niya sa pangunahing tauhan na tumutunog ang kampana sa tore ng orasan at pagkatapos ay idinagdag na magsisimula na ang pagsusulit. Ibinuka ng pangunahing tauhan ang kanyang mga mata sa pagkagulat. Binigyan niya ang mga ngalakal ng 10 barya, at pinasalamatan siya ng mga ngalakal. Naisip ng pangunahing tauhan na siya ay halos. Nakalimutan ko kasi nandito siya para mag-exam. Sa Layton. May napansin ang bida at ang mga ngalakal. Isang lalaking nakasuot ng purple na kapote ang tumatakbo sa maraming tao. May sumigaw para mahuli ang magnanakaw. Naisip ng pangunahing tauhan na hindi masyadong maganda ang seguridad dito. Tumatakbo ang magnanakaw, tinutulak ang mga tao sa paligid. Ang pangunahing tauhan ay tumalikod na nakapikit at iniisip na ito ay isang malaking lungsod, kaya dapat na makayanan ng mga gwardya. Nakatagpo ng matandang babae ang pangunahing tauhan. Bumagsak siya sa lupa. Humingi ng paumanhin ang pangunahing tauhan at tinanong ang matandang babae kung ayos lang siya. Sinabi niya sa kanya na mukhang okay siya, humingi ng paumanhin, at sinabi sa kanya na siya ay huli. Isang patak ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng bida.
Sabi ng matandang babae sa nanginginig na boses na hindi ito ipinagbibili, ito ay isang pamana ng pamilya. Idinagdag niya na kailangan ng kanyang apo ang batong ito para sa entrance exam at hinihingi niya ito pabalik. May pagtataka sa mukha ang bida. Umalis ang pangunahing tauhan, nakatingin sa matandang babae at nagtataka kung bakit siya dapat tumulong dahil may pagsusulit din siya. Ibinaling niya ang kanyang ulo sa direksyon ng paggalaw at iniisip na hindi ngayon ang oras. Muling ibinaling ng bida ang kanyang ulo. Naiisip niya ang isang imahe ni Lista na nagsasabi kay Rin na tulungan siya. Nilapitan ng pangunahing tauhan ang matandang babae at tinanong siya kung ninakaw ng lalaking iyon ang pamana ng kanyang pamilya. Sa galit na ekspresyon, inilagay niya ang kanyang kamay sa harap ng matandang babae at sinabihan itong maghintay dito sandali. Nakatingin ang matandang babae sa bida na may pagtataka. Naaalala ng pangunahing tauhan si Lista. Ang pangunahing tauhan ay tumalon. Tumalon siya sa bubong. Pinapanood ng mga taong bayan ang pangunahing tauhan. Ang pangunahing tauhan ay nagkaroon ng 5 talas na figure sa kanyang kanang kamay at pinapanood ang magnanakaw. Lumilitaw ang gininto ang enerhiya ng pagkalusko sa kamay ng pangunahing tauhan. Sumisigaw siya na marami na siyang gagawin, pero kailangan niya rin itong gawin. Sinabi niya sa magnanakaw na ngayon siya ay magiging abo. May tumalon mula sa bakod sa balkonahe. May naglagay ng kamay sa balikat ng bida. Isa itong babaeng kayumanggi ang buhok na nakasuot ng puti at gintong damit. Itinulak niya ang pangunahing tauhan at sinigawan siyang lumayo. Lumilikha siya ng magic square at tumalon patungo sa magnanakaw. Habang ang bida ay dumapo sa bubong, isang maliwanag na namoong liwanag ang lumitaw sa harap ng mga kamay ng batang babae. Maraming buhangin ang lumilitaw sa paligid ng magnanakaw. Ang buhangin ay nakolekta sa isang butas malapit sa magnanakaw, na may takot na ekspresyon sa kanyang mukha, ay nagtataka kung ito ay buhangin. Ang isang bagay na tulad ng tao ay nabuo mula sa buhangin. Dumapo ang batang babae na may kayumangging buhok sa isang haligi ng buhangin. Inalis niya ang buhangin mula sa magnanakaw at sumigaw na ang pagnanakaw ng pag-aari ng ibang tao sa gintong rosas ay matapang, at dapat nating bigyan siya ng kredito. Pero sa tingin niya, maling araw ang pinili niya. Pinapanood ng pangunahing tauhan ang nangyayari na may hindi nasisiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Itinaas ng dalaga ang kamay. Sa ilalim ng poste ng buhangin ay nakatayo ang 2 sand guard na may sand spear sa kanilang mga kamay. Sinabi ng batang babae sa magnanakaw na siya ay tapos na dahil siya ay nahuli ng walang iba kundi si Chris Stoughton. Isang batang babae na may kayumangging buhok ay masayang nakangiti. Ang pangunahing tauhan ay tumitingin sa kanya at iniisip na ang batang babae na ito ay gumagamit ng buhangin at napakakumpiyansa din. Ang pangunahing tauhan, na may pagtataka sa kanyang mukha, naisip na ito ay isang warden. Naisip niya na ang pamilyang warden ay matatagpuan sa silangang gilid ng hangganan, at tulad ng pamilyang Ludwig, isa ito sa 5 pamilyang mahika. Naaalala ng bida kung paano naghiwalay ang mga pamilyang Ludwig at warden. Tanging sa mga taong naruroon ay ang bida at Chris Tatum. Naisip ng bida na bago niya maibalik ang kanyang mga nakaraang alaala, ilang beses na silang nagkita sa isang family gathering. Tumakaway ang babaeng, may kayumangging buhok at sinisigawan siya na magsikap, pagkatapos ay tinanong siya kung gusto niyang mamuhay na parang tanga. Itinuro ng batang babae ang kanyang hintuturo sa pangunahing tauhan at ibinulalas na siya ay isang inapo ng isang pamilya ng mga salamangkero, maging ang panganay na anak na lalaki. Tinitingnan ng pangunahing tauhan ang batang babae na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, at tinanong siya nito kung hindi ba siya nahihiya. Tumalikod ang bida at umalis. At saka naisip niya na sa tuwing magkikita sila, laging matalino si Chris Tatum, kaya tinawag niya itong nerd.
Nagtataka ang bida kung paano na niya isinusuot ang uniforme dahil dapat ay kasing edad niya ito. Ngumiti ang magnanakaw at kumuha ng papel sa kanyang bulsa. Nagtataka ang ekspresyon ng mukha ni Chris Atin. Ang magnanakaw ay naghagis ng isang piraso ng papel, at ito ay kumikinang na berde. Ang malalakas na agos ng hangin ay nagmumula sa isang papel at itinulak palayo ang batang babae na kayumanggi ang buhok. Ang mga agos ng hangin na nagmumula sa spell ay tumitindi. Natatakot ang mga lokal na residente dahil sa nangyayari. Ang brown-haired guy ay bumangon sa hangin at tinawag ang kanyang ina, na umabot sa kanya. Hinawakan ng ugat ng puno ang batang may kayumangging buhok. Kinuha ni nanay ang kanyang anak sa kanyang mga bisig. Ay nagmaterialize ng magic rectangle. Namumula ang kanyang mga mata dahil ginamit niya ang Bell CDS. Iniisip niya kung ano ang ibig sabihin ng magnanakaw ay isa ring salamangkero. Iniharap ng magnanakaw ang kanyang kamay, na may suot na maraming alahas. Inisip ng pangunahing tauhan na mayroon siya. Medyo disenteng mahiwagang kapangyarihan. Pinagmasdan niyang mabuti ang kamay ng magnanakaw at nagtataka, ano ang nasa kaliwang kamay niya. Lumilikha si Chris Atin ng dilaw na mahika, nagmumura sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay sumigaw sa kalaban na siya ay napakahusay para sa isang magnanakaw. Sinabi niya sa kanya na dapat niyang subukang harangan ito. Pagkatapos ay nagmaterialize siya ng dalawang magic square. Bakas sa mukha ng magnanakaw ang hindi pagkakaunawaan. Ang pangunahing karakter, na may nagulat na ekspresyon sa kanyang mukha, ay inisip na ito ay dalawang star magic. Napangiti ang dalaga dahil maraming magic square ang lumitaw sa pagitan ng kanyang mga kamay. Inihanay niya ang kanyang mga kamay. Naririnig ng mga mamamayan ang napakalakas na tunog. Nabasag ang sahig na bato sa likod ng dalaga. Naisip ng pangunahing tauhan na kung ang pamilyang Ludwig ay kilala bilang magnanakaw na mga salamangkero, habang ang pamilyang Warden ay kilala bilang mga namumunong salamangkero. Maraming buhangin ang lumalabas sa lupa sa likod ng dalaga. Akala ng pangunahing tauhan ay ang bloodline. Isa sa mga magician ng pamilya Warden ay earth magic. Lumilitaw ang isang malaking sand golem sa harap ng magnanakaw, na nababalot ng pulang enerhiya. Sinabihan ng batang babae na may kayumangging buhok ang takot na magnanakaw na subukang magyabang muli. Inayos ni Chris Atin ang buhok na may ngiti sa labi. Ang sand golem ay may dalawang mata na kumikinang na pula. Nagdikit ang ngipin ng magnanakaw. Itinaas niya ang kanyang kaliwang kamay habang nakataas ang kanyang mga pulse areas at sinisigaw na, kasama nito, siya ay hindi magagapi. Ang mga pulse areas na may mga pulang bato ay kumikinang na lila. Si Chris Atin ay may maingat na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang sand golem ay tinusok ng itim na enerhiya. Ang brown-haired girl ay nakatingin sa sand golem na may pagtataka na ekspresyon sa kanyang mukha. Malaki ang ngiti sa labi ng magnanakaw. Ang sand golem ay nagbubuga ng usok, at ang mga mata nito ay tumigil sa pagkinang. Muling kumikinang ang mga mata ng golem. Isang butil ng pawis ang dumadaloy sa pisngi ng batang babae na may kayumanggi ang buhok. Ang golem ng batang babae ay malapit ng hampasin, at iniharap niya ang kanyang kamay at tinanong ang magnanakaw kung talagang naisip niya na mahuhulog siya mula sa gayong pag-atake. Dinilat ng dalaga ang kanyang mga mata. Ang magnanakaw, na may ngiti sa kanyang mukha, ay nagkaroon ng isang cross at itim na violet na enerhiya. Inaatake ng golem si Chris Atin. Binasag ng gintong enerhiya ang sand golem. Sinabi ng bida sa magnanakaw na sa pagpapakita ng iyong trump card ng maaga, tiyak na makakatanggap ka ng pag-atake. Bakas sa mukha ng magnanakaw ang pag-aalala. Idinilat ng dalagang may kayumangging buhok ang kanyang mga mata. Sinira ng bida ang kamay ng golem. Ang pangunahing tauhan ay nakatayo mismo sa harap ng batang babae. Hinihiling niya sa magnanakaw na bigyan siya ng payo. Bakas sa mukha ng magnanakaw ang pag-aalala.
Ang pangunahing tauhan ay tumutuon sa pagkaluskos ng gininto ang enerhiya sa kanyang kamay. Sinasabi niya na sa mahika, hindi ibig sabihin na nag-spell ka muna ay nanalo ka na. Nagdikit ang ngipin ng magnanakaw. Tinanong ni Chris Dayton ang kalaban kung siya ito. Ang pangunahing tauhan ay nagmaterialize ng isang asol na bilog sa itaas ng kanyang palad. Naikuyom ng magnanakaw ang kanyang kamay sa isang kamao at hinarap ang golem. Ang sand golem ay malapit ng umatake gamit ang natitirang kamay nito. Isinulat ng pangunahing tauhan ang water rune. Salamat po sa panonood.